sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Sabay-sabay, di ba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Di ba poong Jesus Nazareno? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Ngayong Biyernes, maliban sa ating pagdedebosyon sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno at hindi pong ipinagdiriwang at ginugunita si San Roque, ang ating patron at santo sa araw na ito. Palakpakan po natin siya. Pagdasal po natin ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga ipinangalan kay San Roque, ang lahat ng mga nag-aalaga sa mga aso, ang mga kapakanan ng mga asong napapabayaan, ang ating mga intensyon, pahilingan at pasasalamat upang tayo maging karapat-dapat sa biyayang inilalaan ng Diyos, hingin din natin ang kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Sabay-sabay. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran at pag-aampon ng mga banal ay inilalaan mo para ang kahinaan namin ay huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunton namin sa kanyang pinagdaanan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos, Ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama, at Hetea ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo. Basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib, mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga, at ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan, nakipagtipan ako sa iyo, at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita, nilinis ko ang dugo mo sa katawan, at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang borda, at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulsera sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda, at telang nabubordahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulok-pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat nabuyo ka sa pagiging patutot, at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos.
Galit ng Diyos ay naparang, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magsitayo na po ang lahat. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, di sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula pa'y nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya't ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang kadahilanan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pa'y huwag ng mag-asawa.
Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. At mayroon din namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpapasyang magsimba ngayong Biyernes at dito mismo sa Quiapo Church, ang pambansang dambana ng ating pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin siya. At pinagpala po tayo ngayong Agosto, ating pong ginugunita si San Roque, ang patron ng mga may kapansanan at ng lahat ng mga may pag-aalaga, nag-aalaga sa mga aso. Kaya't yun ang dahilan kung bakit nandito siya sa harapan, siya po'y ating ginugunita at pinararangalan. Nais ko pong bigyang pansin ang ating ebanghelyo na siyang kaugnay din ng unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel na tumutukoy sa ugnayan ng Diyos sa tao. At ito ang dapat nating maging batayan, sukatan at huwaran ng ating ugnayan sa bawat isa at maging ugnayan din natin sa Diyos. At ito'y walang ibang salita na nakatatanggap at pumapaloob ng katotohanan ito, kundi ang salitang katapatan, fidelity, faithfulness. So yan ho ang mga salita, no? Parang ang bibigat, napakaseryosong salita, katapatan, tapat, salitang ugat. Buwan ho ng wika tayo, kaya sisikapin nating buong homilya at pagninilay wikang Filipino tayo. Salitang ugat, tapat. Na kung ang tao o sino man nagpakita sa atin ng kabutihan, ang katapatan ay walang iba kundi kabutihan din ang aking isusukli at ang aking igaganti. Ito ho ang nakapaloob sa lahat ng ugnayan. Ugnayan ng mag-asawa, ugnayan ng magkaibigan, ugnayan ng magkapatid, ugnayan nating lahat na tayo ay tinatawag na maging tapat sa isa't isa. Una sa lahat sa Diyos at ikalawa sa bawat isa sa ating kapwa-tao. Huwag lang nating isipin na ang homilya ni Father ay tungkol sa buhay mag-asawa. Marami na ho kayong alam dyan. No? Dyan nga po sa ating harapan at sa gilid ng simbahan, bulag lang ang hindi makakakita. Ano ho nakasulat sa tarpaulin? No to divorce. Diba? So kahit sabihin natin nagkakaisa ang Kongreso at mga Senado at marami ng bansa, mangilan-ngilan na lang tayong naiiwan na sinasangayunan ng paghihiwalay, nanindigan ng Diyos at dapat ito rin ang paninindigan ng simbahan na hindi dapat maghiwalay. Bagkus katapatan ang dapat nating isabuhay. At pag sinabi yung katapatan, pasok ang lahat. May asawa, walang asawa, binata, dalaga, lahat po tayo ay tinatawag sa pagsasabuhay ng katapatan. At yun na nga po, kung ating hihimayin ng salitang katapatan, susuklian natin, tatapatan natin, papantayan natin ang ipinakitang mabutit maganda sa atin. Sa larangan ng kabutihan, no? Diyan natin isa sa buhay ipakikita ang katapatan. Na pag ako'y pinakitaan ng Diyos ng katapatan, ng kabutihan,
dapat ko rin siyang suklian ng kabutihan. Kung ako'y pinakikinggan ng Diyos sa bawat kong daing, pagtawag at pananalangin, dapat ko rin siyang pakinggan sa bawat niyang hamon at pakiusap sa akin. Katapatan. Dito ho tayo nagkakamali eh. Dito tayo nagkakasala kapag pinakitaan tayo ng maganda, ngunit sinuklian natin ng masama. Di ba? Tapat, o halimbawa, sa loob ng buhay mag-asawa, bato-bato sa langit, tamaan sana ang dapat. No. Tapat ng asawa mo, nasa abroad, nagpapaka-martir sa laot ng dagat, nangungulila, umiiwa sa lahat ng mga babaeng pumapanik sa barko, nagtitipid, hindi kinakalimutan ang kanyang layunin, ang makapag-ipon para sa pamilya, asawa at mga anak na naghihintay sa Pilipinas. Ngunit, anong nangyayari? May tagpagtataksil ang asawang naiwan. Ang mga anak, hindi nag-aaral, nag-adik, na-jaundice, hindi pumapasok, na pariwara. Nasaan na ang katapatan? So pag sinabi yung katapatan, pasok tayo lahat. Hindi lang ito sa pag-asawa. Ultimo sa mag-ina, ultimo sa mag-ama. Ako'y natutuksong bigyang pagninilay ito hong tagumpay ng bayan. Papyaw, higit na mahalaga ang relasyon ng mag-ina, mag-ama. At dapat, kung ito ang pinili ng Diyos para sa atin, siya ang nanay mo, siya ang anak mo, tapat tayo dapat sa ating anak at sa ating ina at ama. Higit pa sa iba. Friends, they come and they go. You choose them. But parents, children, it was God who chose them for us. Pasensya na ho ha, napa-English tuloy ako. Naintindihan niyo naman ang ibig ko sabihin, na kung anong pinili at sinong pinili ng Diyos, ibinigay niya sa atin, sana'y tapatan natin ito ng kabutihan, pahalagahan natin, na hindi natin sila babaliwalain, hindi natin sila sasaktan, kundi mamahalin at pahahalagahan hanggang kamatayan. Ito po ang narinig natin sa unang pagbasa mula kay Ezekiel, na kahit may pagbabagong isip ang bayang Israel, nanindigan at naging tapat ang Diyos sa kanyang bayan, kaya't kinalimutan niya ang lahat ng pagkakasala ng bayang Israel at siya'y nanatiling Diyos ng kanyang bayang pinili. Ito ang pinaninindigan ng ating Panginoong Hesus, ang poong Nazareno, na ang pinagsama ng Diyos, ang pinili ng Diyos, ang binasbasan ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos, ay hindi dapat paghiwalayin at baliwalain ng tao. Higit pa sa kaibigan, higit pa sa kanino man, pamilya ang dapat na mahalaga. At nawa, dito ho natin ipakita ang katapatan na hinihingi sa atin ng Diyos. Bilang anak, tapat kong gagawin ang pangako ko sa nanay ko. Mag-aaral po ako, papasok po ako, tatapusin ko po ang course ko, magbo-board exam po ako, papasa ako pa. Bilang ina, katapatan. Natatanggapin ko kahit may pagkukulang, pasaway ang aking mga anak. Mamahalin ko sila. Bilang mag-asawa, kasal man kayo sa sibil o kasal man sa simbahan, iisang formula. Sa hirap at ginhawa, sakit at kalusugan, hanggang kamatayan, walang hiwalayan. Tapat nating susundin at bibigyang buhay ang mga pangako nating ito sa isa't isa at lalo't higit sa Diyos. At nawa, lalo't higit, ito rin ho ang ating nawang maging pakikitungo sa Diyos, na sa pagsisikap nating maging tapat sa bawat isa, ang hantungan ng ating katapatan sa isa't isa ay hindi natin ipagkakait sa Diyos na tapat sa atin
una sa lahat. Na hindi natin siya tatalikuran, hindi tayo magbibingi-bingihan sa kanyang mga paanyaya at mga turo, hindi natin siya susuklian ng kasalanan at kasamaan. Bagkus, ang kabutihan niyang ipinakita sa atin, kabutihan din ang aking ibabalik sa kanya at ipakikita sa iba. Katapatan, kabutihan, tapatan natin ang kabutihan ng Diyos sa pagiging tapat at mabuti sa isa't isa. Poong Jesus Nazareno, huwaran namin sa katapatan, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga mag-asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Ang ating tugon, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan naway tunay na may turo sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Pagdasal po natin ang lahat ng mga pamenang nagdiriwang sa kapistahan ni San Roque, ang mga parokya at mga komunidad na sa kanya itinalaga. Naway patuloy nilang tamasahin ang mabisan niyang pamamagitan at pamimintuho. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Basbasan mo po ang lahat ng mga may sakit sa hangarin nila ng kagalingan, ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho, ang kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay malayo sa aming piling, ang pagkakaisa ng bawat pamilya at mag-anak. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. At para sa kaligtasan ng lahat ng mga naglalakbay at sa lahat naming mga pinapangarap at inaasam, nawa ang lahat ng ito ay mabigyan mo ng katuparan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Sa katahimikan, ipagkatiwala natin sa Diyos lahat nating pangangailangan. O Diyos, amang makapangyarihan, lubos ang iyong katapatan sa pakikinig at pagpapaunlak sa aming mga pakiusap.
Naway masuklian namin ng katapatan din ang iyong kabutihan sa pagsisikap naming isabuhay ang lahat mong mga aral. At kami rin nawa ang maging daan ng iyong pagpapala sa lahat ng mga umaasa at naghihintay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihanda, ngayong si San Roque ay ginugunita. Pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan, sa ngalan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumairi, itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad ni San Roque sa pananagutan. Upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami matulad, ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon.
Iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, ni San Roque, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tapat ang Panginoong Hesus sa atin, kaya't minarapat niyang ang kanyang Ama ay maging Ama rin natin. Kaya't buong katapatan nating awitin ang panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sala. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iatya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Tapat ang Diyos sa pagbibigay ng kanyang kapayapaan sa ating lahat. Tapatan din natin siya sa paghahatid nito sa iba. Peace be with you. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob
mapayapa. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang sagisag at huwaran natin sa katapatan. Sa kabila ng ating paglayo at kasalanan, patuloy siyang nagbibigay ng kanyang sarili upang maging ating pagkain at inumin hanggang katapusan. Mapalad tayong lahat na sa Kanya ay tutulad at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ating pong tanggapin at baunin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga larawan at mga pangalan nilang di makasimba dulot ng iba't ibang kadahilanan. Maging ang kanilang mga imahen at dasalan, ang lahat nawang ito'y maging banal at magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at manatiling tapat sa Panginoong tapat sa ating lahat. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Amin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
nasaan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno!